Ayo lagi lang. Uy. Dapat kuha na din mo lang di. Abusada. Abusada, abusada. Abusada. Okay, okay. Ala na! Uy, naunsa naman eh. Okay. Ala na ako. Kubay ngayon. Palabas yung pusa. Palabas yung pusa. Para walang ingayan. Kasi simula na kami. Palabas yung pusa. Palabas yung pusa. Para walang ingayan. Kasi simula na kami. Palabas yung pusa. Huwag ka mo naman papasok ng pusa. Huwag ka mo naman ingay. Wala akong biit ngayon. Napasok yung ingay. Kung hindi mo pa na-add yung page ko, Brad, i-add mo siya kasi hindi ka ma-accept sa o hindi lumalabas yung invite eh. Hindi ka pa siguro friend ng page. I-add mo muna yung page na to, tapos pag na-add mo na yan, lalabas na yung pangalan mo rito. Tawag doon, lalabas na, pwede na kitang i-invite, tapos i-accept mo lang dyan. Sige, antayin ko. I-like mo muna yung page, Brad, para makapasok ka. Kasi pag hindi friend sa page na to, hindi ko makita yung pangalan mo eh. Wala pa rin, Brad. Siguro kailangan mo i-like yung page para maging friend kita sa page na to, para makita ko yung pangalan mo rito, and then i-invite kita, tapos i-accept mo. Wala pa rin yung pangalan mo, Brad. I-like mo yung page para pag na-like mo na, makikita ko yung pangalan mo rito. Lalabas na yung invite. So, i-invite kita, tapos i-accept mo. Like mo muna yung page, Brad, kasi hindi ka friend ng page eh. Hindi lumalabas ang pangalan mo pag hindi ka friend ng page. Itong page na to ba, itong gamit ko, Staying the Line. Like ka dyan, tapos para lumabas yung pangalan mo, tapos i-invite kita, tapos accept.
Okay na, Brad? Update. Dali, para kaya malalim na yung gabi. Like page, tapos para makita kitang pangalan mo, para ma-invite kita, tapos accept mo dyan. Tapos na, Brad, tapos na na like na, tapos na follow na ang page mo pero hindi makapasok. Nasa loob ka ba ng live? Nasa loob ka ba ng live? Kailangan pumasok dun sa live para hindi lumalabas ang mukha mo eh. Nasa labas ka lang siguro ng live eh. Kailangan i-click mo talaga yung live. Doon ka mismo sa loob ng live. Para lumabas yung mukha mo na nag-view ka. Tapos para ma-accept kita. Para lumabas yung pangalan mo. Kasi baka nanonood ka lang doon mismo sa labas lang. I-click mo yung live. Pasok ka mismo doon para lumabas yung pangalan mo. Hindi kasi mag-reflect ang pangalan sa live pag nasa labas ka lang. Pasok ka sa loob, 'di ba naka-live 'to? 'Di ba makikita niyo yung live diyan sa labas sa Facebook. Tapos i-click, pasok ka mismo sa loob ng live ba? Pasok ka ba? Ibig sabihin, kasi may live diyan na nasa labas lang, 'di ba? Pasok ka talaga mismo sa live para lumabas yung mukha mo rito. Makikita ko yung mukha mo na pumasok ka na eh. Tapos lalabas na yung pangalan mo diyan automatic. May i-invite kita tapos i-accept kita. Ganun lang. Pasok ka sa live, bro. Kasi kung friend na kita sa page, lalabas naman talaga mukha mo dapat dito eh. Yung picture mo ba, yung bilog, yung maliit. Lalabas yan dito. Tapos pag nakita ko na nabibview ka, na audience ka talaga, tapos lalabas yung mukha, mo rito, pangalan mo, automatic yan, tapos i-invite kita, tapos i-accept. Pasok ka sa live. Pumasok ka na sa loob ng live. Wala rin yung mukha mo rito. Ibig sabihin, hindi ka nag-view sa loob mismo eh. Kasi pag nag-view ka sa loob mismo, lalabas yung mo rito, picture, yung tawag doon na nag-view ka. Nasa loob ba mismo. Baka kasi nagla-live ka, ganito, nasa labas. Ang gawin mo, i-click mo yan, pasok ka mismo sa loob para makita kita, yung mukha mo din dapat nandito. Diyan, lalabas yung mukha mo dyan pag nag-view ka. Wala rin yung mukha mo rito, hindi ka nag-view sa loob mismo. Kasi pag nag-view ka sa loob mismo, lalabas. Teka lang baka hindi pa kita na-accept. Like mo na, no? Saglit, papunta muna ako sa page. Teka lang. Sorry. Accept pala. Nag-like ka na pero hindi pa yata kita na-accept. Saglit lang. Saan ba? Nag-like dito, wala na. Saan ba nag-like pala? Wala man ako natanggap para na nag-like ka. Lalabas man dito kung sino nag-like. Wala, Brad, hindi ka pa nagla-like kasi 551 pa lang followers pa rin to eh. Dapat 552 na. Ibig sabihin nakapasok ka. Ibig sabihin hindi ka pa nakakapasok.
Kaya hindi ko makita yung pangalan mo. At saka yung like, wala rito nagsasabi na nag-like ka. Dapat lalabas yan dito. Na nag-like ka talaga. Kasi pag naka-like ka, tawag doon, saka lang lalabas ang pangalan mo dyan para ma-accept kita. Hindi lumalabas ang pangalan mo kasi hindi ka pa friend ng Stay in the Line. Dali na, kasi malalim na yung gabi. Kaya na, hantay ako ng hantay, walang pumapasok. Oo, mag-like ka sa Stay in the Line. Tapos makikita ko naman dito yan kung nag-like ka na. Tapos i-accept kita. Magiging friend ka ng Stay in the Line. Tapos dito sa live, lalabas na yung pangalan mo. Pwede na kita i-invite. Nag-like? Saan ba? Wala naman ako nakikita na nag-like. The same pa rin. 501. Tsaka wala nagsasabi na may nag-like. Dito sa notification ko. Wala nag-like. Baka sa Jeho Salazar ka nag-like, Brad. Sa Stay in the Line. Sa Stay in the Line ba? Hindi sa Jeho Salazar. Simple lang naman yan eh. Kagaya ginawa ng iba ba, nilike nila yung Stay in the Line, tapos automatic na yan, lalabas na yung pangalan nila dyan, tapos yun, accept. Simple lang yan, Brad. Lalike mo lang, tapos diretso na yan. Yung iba, mabilis naman eh. Hindi mo makapag-sinolang yung page, lalabas naman dito kung like ka na eh. Simple lang yan. Like na. Para ano na kay lumagabi na. Sayang oras kanina. Kanina pa ako naghintay. Halos magti 3 hours ko na naghintay. Walang tumutugon. Agad din. Nagsisiksikan kayo. Nagtatampo pa yung iba na hindi nakapasok. Pag ito yung topic, walang pumapasok. Sana, Brad. Simple lang naman yan. Ilalike lang yung page. Yung ibang ginawa. Nilike lang, tapos diretso na kami. Start na agad. Depende kung talagang gusto mo. Sila man nahirit. Pagtapos na, saka natawag. Tapos, nagkarason pa. Ako naman dyan sa messenger. Kasi kung tatanggihan nila ang salita, matatapon lang. Gusto ko makipapakinabangan ng iba. At least, hindi ba sila makinig? At least, narinig ng iba. Dito, naghihintay ako, ayaw nila. Tapos, doon sa messenger, ang daming sinasabi. Kung totoo, naniniwala kayo ng bakulaw ay walang kinalaman sa marka ng hayop, dapat tawag, hindi kayo nahiya na ilantad yan. Ba't salihim kayo?
Tama ang taong to. Pinabukas pa ako na live, hindi rin pala. Hindi ko maintindihan yung mga ano. Sinungaling talaga. Ayaw na ni Lord. Hindi. Magsalita na siya. Oo nga, hindi. Ayaw din nila. Ayaw din nila. Nagsisinungaling nga. Kaya ayaw ko ng hipokrito. Tapos pag ginaganan sila, ano sila. Hindi umaamin. Hindi mo talaga amin ng tao. Masakit mo talaga katotohanan. Pero sa kilos at bunga, ito talaga. Ang dali lang mag-like. Ang dali lang, ano. Simple lang yan eh. Pag nag-like na yan, makakapasok na yung diretsyo. Kagaya ng iba. Ayaw lang talaga. At pinaka-ano lang, nagrarason lang. Gusto niya kasi sa lihim. Sige. Sige, ilalive ko rito. Tapos dito tayo sa lihim. Tiyak ayaw pa rin yan. Ayaw ko kasi matapon ng salita. Kung tatanggihan nyo lang, at least nakinabang ang iba. Last chance ko na to. Hindi ko naman kayo pinipilit. Sagutin nyo na. Kung ayaw nyo talaga sa live, sige yan. Basta bubuksan ko lang yung live. Nakita nyo ayaw yung sagutin. Basta nakalive ako. Pag binaba ko na ito mamaya, tatawag ng gugulo. Nahihimik na ako, tawag kayo ng tawag. 3 hours ko na naghintay dito, ayaw nyo. Tapos ngayon, nanahimik na ako, saka kayo mong paano. Pag pinatay ko yung live, saka lang tutubon yan. Kung wala kayo tinatago, hindi kayo mahihiya sa lantaran, pambira. Dapat pa nga pagtibayan nyo para mapahiya ako kung ako gusto nyo pahiyain. Sumasagot. Talaga. Yeah. Mini nila kasi. Ay pa kasing umamin eh. Ang bibig kasi, kabi nga hindi pwedeng magsabi ng ano, pero ang sumisigaw na yung bunga na ganun talaga. Yeah. Huwag nyo nang guguluhin. Nahimik na, hinantay ko kayo in 3 hours. Hindi kayo nagsipasok. Binaba ko saka kayo magreklamo. Tatawag-tawag kayo rito, tapos dahil ano, tapos papasunungalingan nyo. Walang, hindi yung marka ng hayop. O ngayon, tapos inahantay ko kayo rito, ayaw nyo. Hilaw ng ebidensya dyan. Klarong-klaro yung sinabi ng propeta. Sabi ng propeta, pag ang pastor mo nangungusap iba sa salita, hindi yan mula sa Diyos. Kaya yung sinabi mo kanina, Brother Tibol Lagapa, na kung ano yung sinabi ng pastor, paniwalaan, tama naman. Basta mula, kasi meron tayong tagapaliwanag ng kanyang sariling salita eh. Yung Diyos na nasa propeta. Doon tayo kumukuha, ayun ang sinabi sa Revelation 10:8. Kinuha yung bukas na aklat. Ayun ang trabaho ng fivefold ministry, kumuha doon. May pinagkukunan tayo ng mensahe. Ang Diyos na nagpaliwanag na kanyang sariling salita. Hindi tayo magpapaliwanag, hindi mga pastor. Uli naman. Ang Diyos mismo magpaliwanag noon sa pamamagitan ng propeta. Doon tayo kukuha ng mensahe sa propeta na pinaliwanag na ng Diyos doon. Kaya pag ang pastor mo nagpaliwanag na iba sa salita ng Diyos, ay hindi kayo mananampalataya mula sa propeta. Gamit nyo lang yung mensahe ng propeta, pero pag yung tatama na sa inyo, tinatanggihan nyo. Yan ang problema. Yeah. Tapos sasabihin nyo, ang pastor namin, lingkod ng Diyos yun. Sinabi niya, walang kinalaman sa bakulaw yung, walang kinalaman yung sa marka ng hayop. Sabi ng propeta, meron. Sino papaniwalaan mo? Pastor mo? Sabi ng, may quote ako rito, sabi ng propeta, wala akong pakialam kung ano sinabi ng pastor mo. Kung mga manok kayo. Pero ang sinasabi ng agila, kung agila kayo, maniniwala kayo sa sinasabi ng
na mayroong "Thus saith the Lord." Kung ang pastor mo nagsalita ng "Thus saith the Lord," ang bakulaw ay walang kinalaman sa marka ng hayop, papaniwalaan ko yan. Subukan niyo magsalita ng "Thus saith the Lord" na hindi mula sa Diyos talaga. Tingnan ko lang kung hindi kayo panagutin ng Diyos. Kurado yan. Subukan niyo mag-preach mga pastor na mayroong magsalita kayo ng "Thus saith the Lord" na hindi naman talaga sinabi ng Diyos. Tingnan ko lang kung hindi kayo pananagutin ng Diyos. Hinahamon ko lang kayo. Ang propeta merong "Thus saith the Lord," tapos sasabihin nyo, ano yung kasi sinabi ng pastor namin, ang bakula, wala raw kinalaman sa marka ng hayop eh. Ito tapos mananampalataya kayo, end time message kayo. Tapos naniniwala kayo sa propeta pero hindi naman kayo naniniwala sa salita. Hindi importante yung Branham, importante yung salita. Pasalamat lang kung may ginamit na William Branham, pero yung salita ng Diyos nagpaliwanag sa kanyang sariling salita na pinadaan sa propeta. Ayun ang salita ng Diyos nang nagpaliwanag na sa kanyang sariling salita na pinadaan sa propeta. Ngayon, naniniwala kayo sa propeta, pero yung salita hindi kayo naniniwala. Tapos kung ano yung sinabi ng pastor nyo, papaniwalaan nyo kahit sabi ng propeta. Pag ang pastor nyo nangusap na iba na sa salita, huwag nyo papaniwalaan. Ibig sabihin, nagpapaakay kayo sa bulag, kapwa bulag, pareho mahuhulog sa hukay. Bilib kayo sa pastor nyo, pero hindi kayo bilib sa salita. Ayan ang problema. Maganda na yung diretsahan tayo doon. Ulitin ko, bilib kayo sa pastor nyo, pero hindi kayo bilib sa salita. Kasi kung bilib pa kayo sa salita, sasalain nyo, hindi lahat ng sinasabi ng pastor ay mula sa Diyos. Ngayon, meron din mga pastor na nagsasabi mula sa Diyos. Basta, kung ano sinabi ng propeta, kung ano sinabi ng salita, dapat sinabi rin ng pastor mo. Wala dapat i-deny. Kaya, pag pareho sila ng aral ng propeta, ibig sabihin, parehong mula sa Diyos ang kanilang pagkatawag. Pero lang eh. Tawag na lang. Hindi ka talaga makapasok. Tuloy na lang natin ginagawa natin kanina. Tawag na lang Brad. Kung hindi yung dating ginagawa mo kanina, tumawag ka sa akin. Tawag na lang Brad, tawag yung kanina. Tuloy na lang natin. Ayaw naman sagutin. Kulit tayo. Hindi yun nakakita pinipilit eh. Sinabi ko kasi ilalive mo kasi jet. Bakit sila nga takot? Bakit sila takot kung totoo naman ang sinasabi nila? Dapat mas ano pa nga sila para malaman nila na ako ang mali at mapahiya ang ministry ito na nagsasabi ng kasinungalingan kung sinungaling talaga. Bakit sa lihim sila? Kaya ang Diablo mahilig naman sa lihim. Kaya nga, mahilig sila sa lihim. Tinatapon ng salita. Doon sila magbubulungan sa likod, pero yung iba, hindi nila pinapaalam. Hindi, last chance ko na ito pag hindi pa sinuubos na yung oras ko. Brad. Oh, Brad, dili makakuha dito, Brad. Ba't yung iba nagagawa naman? Ikaw lang kaya hindi nakagawa. Lahat kaya nagawa. Sige, hindi na kita pipilitin. Dito na lang. Kung dito na lang. Sige. Okay na, Brad. Kanikamot ko, doha ka Facebook akong gigamit, Brad. Ano lang? Teka lang. 500.01 ang tawag doon, ang followers. Hindi pa nagbabago ng number eh. Ibig sabihin, hindi ka pa rin naka-like. Ibig sabihin ng ganun. Tapos hinahanap ko yung like mo, wala naman. Screenshot na ako sa imo, nag-like naman yun ko. Kung ako screenshot. Hinahanap ko yung like mo, hindi naman lumalabas. Oh. Dire na lang, Brad, dire. Sige, dire na lang. Walang problema. Okay. Okay, sige, walang problema, Brad. Okay, sige, tuloy. Ano ba mong pag-usapan? Sana ba tayo? Anong itutuloy natin? Brad, magandang gabi. Dili mo po pwedeng ko, Brad, kanahon sa tawagan nga makabot. Sige, kung... Sige. Wala nang oras din eh. Pinagbigyan lang, kanina, nagantay ako 3 hours, walang pumapasok eh.
O gani, nya so tuman po na nga di man po nato hawak ang ato mga oras tanan. Oo, sige. Sige, Brad, dito na lang. Brad, magandang gabi. Kanina nagpaani. Dito na lang, Brad, dito lang. Sino yung Brad? Kaning tao ba? Batiin mo natin. Hello, Brad, magandang gabi. Anong pangalan, Brad? Magandang gabi, Brad. Anong pangalan? Brother Fernando. Brother Fernando, magandang gabi. Meron lang kami sisettle na, isa-settle lang kami ang topic. Mukha kong nasali dyan sa kwan sa inyong Sige, sali ka na rin, no problem. Baka meron kang... may lang ako, meron akong... Nirespeto na to sa inyo. Hindi mo na akong mga kwan yan, sa sunod na lang, may susundin kasi ako. Sige, no problem. Sige. Okay, sige. Hindi ka na, brad, Okay, sige. CJ. Ikaw man ang tumawag, hindi tapusin na natin yun. Sige. Sige, pahin ka na, brad, Okay. CJ, ano yun? Nasaan na tayo banda kanina? O asa naman to tong kuan. Napatay. Last TV naman, hapit na mag-alas 10. Mosita diretso guro mga alas 10 guro kapin alas 10 or alas 10:15. Undang na siguro ta kung mauman na to itong topic ko dili. Tapos na itong topic, ending na. Kahit wala pang alas 10, basta tapos na. Sige, so kito may muuna, Brad. Ikaw, pagtibayin mo na ang bakula walang kinalaman sa marka ng hayop. Sige. Una mo kuan ko nga napo ko'y nabasa pero di pud ko maingon nga nahurot na nako tanong og basa. No. Pero napo'y nabasa nga ang kung literal ang pagsabot nato sa mark of the beast nga itusok, ibutang sa kamot, ibutang sa ulo, literal material ang itusok. Sayop din na siya nga pagtuo kay ang mark of the beast sa akong nabasa kuan siya. Ibig sabihin, himay-himayin natin, Brad, bawat nagsasalita ka, himay-himayin natin. Para hindi lang tayo magulo. Ano ba, gusto kong pumasok bigla doon sa nabanggit mo. Continue ulit. Pero meron lang para hindi lumampas doon sa topic. Pagbigyan mo lang ako. Kung ang marka ng hayop ay walang kasamang literal, bakit sinabi ito hindi makakabenta, hindi makakabili? Paano yun ma-apply yun kung spiritual lang siya? Naniniwala ako marka ng hayop spiritual. Pero sabi ng propeta, sa dulo ng panahon ay magiging itong batas at magiging literal ito. Hindi na kayo makabenta, hindi na kayo makabili. 5 minutes o 3 minutes ra. So may dapat unta na mag-moderator para ma-plaster ni kay pag mo istorya ko musapaw man ka mawadan. Hindi kasi lalayo man sa topic kasi nabanggit mo man na spirit ano lang siya, hindi siya literal. Siyempre pagtatanggol ko na may literal din siya. Spiritual siya at magiging literal siya sa dulo ng panahon. So unsa dito may agnihon nato ani nga para mag-referee sa ato ani kay basi magsapaw-sapaw nun ta ani. Hindi, Brad. Ganito na lang. Tuloy mo na. Ganun lang hiniling ko sa iyo. Sinasabi ko lang na saan nyo ma-apply ang pagiging literal ng hindi ka makabenta, hindi ka makabili. Kung ang marka ng hayop ay spiritual lang. Mayroon bang mabibilhan ng toyo sa spiritual? Unsa man na pangutana o tanong? Saan nyo ma-apply hindi makabenta, hindi makabili kung spiritual lang? Pag sinabing lang, naniniwala ako na spiritual din ang marka ng hayop. Una yan doon. Pero magiging literal siya sa dulo ng panahon, sa huling araw na to. Ang topic na to, mark of the beast. Tama. Ang topic na to, mark of the beast. Imo man kung gusto i-insert na ang katong microchip o katong vaccine is mark of the beast. Wala ko sinabing marka siya ng hayop. Ang sabi ko, bahagi siya ng marka ng hayop. Yan yung literal na magpupush sa tao para tanggihan ang salita. Kasi ang marka ng hayop, pagtanggi sa salita. Ngayon, may gagamitin siyang
para ang tao tuluyan tanggihan ang salita, kagaya sa panahon ni Esau at ni Jacob, nilagyan siya ng lugaw para iiwan niya yung kanyang pagkapanganay at matukso siya sa lugaw. At ganun nangyari sa inyo, di ba? Mawalan kayo ng trabaho, kaya nagpapakulaw kayo. Meron siya, may sinabi ang propeta rito eh. Sige, isin na lang na ang imong mga nabasa kay ako ang basahon ko. Oh, nandiyan naman, na-send ka naman, pwede mo naman basahin, Brad. Ituloy mo lang sa'yo, Brad. Sige, hindi mo na ako sasapaw, pakinggan ko muna buo. Pero lilista ko na lang muna. Lahat ng nabanggit mo. Sige, nabuuhin mo na, Brad, para matapos. Ingay na lang. Istorya ko karon. Nya. O madali na ko makuha nga pag-istorya kung ikaw na po ang akong paminawon. Depende na sa ako kung mangutana ko dili, basta nakaibalo ko sa side nimo. Pero pag ako, ganito ha, baka maulit na naman niya, pag nagpapaliwanag na ako, nangiiwan kayo at nagbablock kayo bigla. Hantayin niyo muna ako matapos. Bilang respect naman. Sige, magsita og oras na lang. Pag sinabi ko nang tapos na ako, okay na, napaliwanag ko na lahat, sa kanya ko iwan. Huwag yung babagsak niya yung telepono at nagsasalita pa. Mali naman yata yun. Hindi naman yata balanse yung ganun. Ang oras, alas 9:56. Alam ko yan. Kaya nga, simulan mo na, Brad. Basta pa napaliwanag ko mamaya, remind lang, huwag niyo kong iiwan. Patapusin niyo muna. Pacific lang. Okay. Kasi pabuto na to alas 9:57 naman. Mauman ta alas 10:20, okay ra. Walang problema, Brad. Kasi nandito lang muna ako. Maputol, mahuman ni mo yung explanation o dili, alas 9:10 o alas 9:15. Ay, hindi, Brad. Kailangan nantayin mo ako magpaliwanag. Iiklian ko naman eh. Kung ano sinabi mo na 9:20, pipilitin ko matapos ako na 9:20. Hindi yung hindi pa ako tapos papatayin niyo ako. Mali yun. Kagaya yung ginawa niyo nakaraan. Paano niyo malalaman yung kabuuan kung anong sagot doon sa inyong paliwanag kung inyo lang gusto niyong pakinggan? So, 9:57 naman, mohuman ta na 10:15. Okay sige na, hindi pa tayo nakapagsimula. Simulan mo na para yung oras na matakbo. Sige na, Brad. Go. Sabutin na. Okay na. 10:15. Okay na. 10:30 kaya, para clear. Last. Dili na po, Brad, kayo na. Sige. 10:20. Okay, 10:20. Brother Charlie, dapat yung camera mo, i-on mo. Kaya nga eh. Okay lang yan, Brad, kayo nakita ko naman. Sige. Walang problema yan. Importante yung word. Importante yung word. So ano man ang maging ending, ending na. Ay, hindi. Antayin nyo nga muna ako magpaliwanag ng side ko. Hintayin ka namin magpaliwanag ng side mo, pero ang sabot natin... Siyempre, pag kung ano sinabi mo, 10:20, pipilitin ko ma-exacto doon bago mag-10:20, tapos na ako. Ako na magbabalanse kung kailan ko tatapusin sa 10:20. Basta, pag nag-10:20, sige, iwan nyo na ako kasi tatapusin ko yun ng 10:20. Pero ang sinasabi ko, magpaalam muna kayo. Baka mamaya, nagsasalita pa ako, baba kayo ng diretsyo. Magpaalam ba kayo? Yan ang purpose ko ba? Magpaalam. Teka. Kunti na lang ha. Magano lang. Usap ko sa kulang sa nato nga mo alas 10. Mo alas 10 yun yung punto. Alas 10 na nga eh. Hindi pa rin tayo nakapagsimula. Sige na, simulan nyo na. Lumalalim na yung gabi. Ang pagbilis akong oras, basiglit ni 9:59. Alas 10, start na nato ni. Sige na, kapad. Sige na. Go na. Flat lang. Ayaw lang panggunit o kuhan, time. Sige na. Ay, kasi sayang oras eh. Baka hindi natin mabanggit yung mahalaga eh. Sige na. Ay, kasi sayang oras eh. Baka Ano yung topic niya, brother? mabanggit yung Brad. Vaccine daw, bro. Vaccine. Sige na. Okay, alas 10 na. Sige. Akong side, akong i-share nga ang vaccine katong gitupok sa tao, dili to mark of the beast. Okay. Sa'yo. Sige, mamaya ka magsasalita Sige. Ubusin mo muna lahat. Nagsalita, managi ka. Hindi. Sige. Tuloy mo. Karong nga niya, Brad. Kuya, bang kayo ka?
Ayaw sa laging sapaw. Sige na. Ang hindi ka kasi nag-i-explain eh. Ang sabi mo kasi, ang bakulaw ay walang kinalaman sa marka ng hayop. Hindi ka nag-i-explain eh. Nag-conclude ka na agad eh. Nagsugod na ganit ko, ayaw sa sapaw. Oh, sige na, Brad. Mag-explain ka. Pwedeng Tagalog kasi Tagalog. Tagalog, Brad, kasi Tagalog, Brad, para maintindihan natin naman. Si Brother Marvin, di yan ang kakandi natin Bisaya. So, yung ako ay titindigan ko na ang vaccine ay hindi mark of the beast. Unang-una, nagpa-vaccine ako, pero nag-research ako, Sure? nagtanong ako, Sure? kahit sure huwag kang magsalita. Grabe. Way klaro ni nga ka-istorya Sige, tuloy mo. Sapaw mangulit. Mga klaro, Brad. Sure. Respeto, Brad. Tuloy mo lang, siyempre, Gad. Pag ikaw ba magsalita ng gano'n na labag sa kalooban mo, hindi ka ba pwede magsabi-sabi ng sure? Pag sabi ko sure, i-sure natin. Mamaya, i-sure natin. Tingnan natin. Ang totoo. Pwede ka naman paliwanag na ituloy mo lang siya diretso eh. Saan ka na? Ikaw, Brad. Pulis naman na siya ata. Yun ang problema. Pag kanina, nung nag-explain ako, nasapaw-sapaw din. Ginagamit lang yung sapaw-sapaw na yun eh. Normal lang naman yun eh. Pero pag siya nag-ano, ayaw niya ng gano'n. Normal lang naman yun eh. Sabi ko lang naman, sure. Sabi ko lang, sure. Kaya sabi ko, sure. Tingnan natin mamaya. Pwede naman siya magdiretso mag-explain dyan. Wala eh. Basta sinabi na ni Lord, yun lang masasabi ko sa inyo. Yung nakipag-away sa inyo, sinasabi ko lang ang salita ng Diyos kung ano sinabi ng propeta. Kung believer kayo mula sa propeta, ang salita ay salita. Sinabi niya, ang bakulaw ay may bahagi sa marka ng hayop. Nilagay sa chip, sa balikat. Nasa quotation ng propeta yan eh. Pinost ko na, mababasa niyo naman dyan eh. Ikaw, Brad, may tanong ka ba? Umalis na siya. Yung about sa vaccine naman, di ba na topic na natin last time? Sa akin, brother, yung vaccine... Ikaw, naniniwala ka ba ng bakulaw may bahagi sa marka ng hayop? Bahagi yan, pero hindi yan yung mark of the beast talaga. Which is, yan ay testing lang ng mga Kristiyano. Testing? Parang, kumbaga, parang preview, parang ganun ba? So, pag testing, big sabihin, naniniwala ka nung si Esau at saka si Jacob, sinubok si Esau kung papahalagan niya ang pagkapanganay. Kasi tinesting din si Esau eh. Yung tinesting ba si Esau at nahulog siya sa lugaw? Nakabalik pa ba siya sa kanyang pagkapanganay o hindi na? Ayun ang tanong ko doon. So, ikaw na rin nagsabi, testing. Naniniwala ako na testing. So, yung tinesting si Esau na kinain niya yung lugaw at hindi niya pinahalagan ang pagkapanganay, ang tanong, na ibalik pa ba sa kanya ang pagkapanganay o hindi na? Ayun kasi ang tanong eh. Tama ka, testing. Tama ka, naniniwala ako sa testing. Kasi tawag diyan, panimula ng kahirapan eh. Pero itong tanong ko so ibig sabihin, kapag nabaksinan ka na yun, automatic hindi ka na pwedeng pwede ka magsisi. Automatic hindi ka na... Iko-connect niya sa ibang talata na sinabi. Meron doon Judas at meron doong Pedro. Si Pedro ay 3 beses nagkanulo. Si Judas 1 beses lang. Si Pedro nakapagsisi pa. Bumalik pa siya sa Diyos. Si Judas tumakbo nagpakamatay. Saan ka doon sa dalawa? Saan sila doon sa dalawa? Pagsisisihan ba nila? Na nalaman nila na yung pala tinesting ang pananampalataya nila or magpapatuloy pa rin sila at lalong magpapakamatay kung nalaman naman nila ang katotohanan? Ayun ang tanong kasi doon eh. Ganun pala, okay. Kala ko, pinapoint out mo na yun na yung na parang... Alam mo, si Brother AJ, siya naghahatol sa sarili niya. Akala niya kasi siguro, pinupus ko yung vaccine dito para hatulan na siya. Walang humahatol, ang salita lang humahatol. Para ba kasi kaya pinagtitibay niya walang kilala sa marka ng hayop? Kasi ayaw niya ma-point na yung pag nabakulawan ng tao, wala nang kapatawaran. Sinong karapatan?
Diyos ba ako? Ngayon, tama ka sinabi mo, panimulan ng kahirapan yon. Ngayon, doon naglabasan yung Judas at saka yung Pedro, kung sino ang magsisisi before pag-agaw. Ngayon, may nahulog? Mayroon, kasi sumang-ayon eh. Ngayon, kung maabutan sila ng pag-agaw na hindi sila magsisi, diretso sila sa Great Tribulation. Ngayon, yung nadaya at hindi pa rin nakikita nila, sabi ng Biblia, nalaman mo na tapos tinanggihan mo pa rin, sa pagkaalam na mabuti at masama, pero pinipilit pa rin baluktutin, ay wala ng pagkakataon pa. Ibig sabihin, pinili na nila maging ganun. Kaya, ang panahon na to, panahon ng separation bago pag-agaw. Ang sinasabi sa panimulan ng kahirapan, sa panimulan ng kahirapan, papasok na ang matinding kahirapan. Pero, ayun tinatawag sa Bible na squeezing time ay sinasabi ng propeta, naganap na 2020. Squeezing time na yun eh. Pagtapos ng squeezing time, papasok na yung Great Tribulation pagtapos. Kasi nandito mga latag kung papahintulutan mo ako magbasa. Step by step na yan eh. Nakapila na yan lahat eh. Before kasi ang matinding kahirapan, dadanas muna ng panimula ng kahirapan ang mundo, susubukin ang buong daigdig. Tama yung sinabi ko kanina, pagsubok lang yung brad, tinetesting lang. Ngayon nga, yung tinexting ka na, anong pinili mo? Anong pagpapasiyang pinili mo? Kasi doon babase ang Diyos eh, sa pinili mo eh. Kung karapat dapat ka pa sa pag-agaw o hindi. Ayon sa mga gawa eh, sa pagkapili natin eh. No? Ngayon, siyempre, kung ano pinili nila, yun sila. Kasi doon nga lalabas ang pagkabunga eh. Si Esau kasi, hindi niya pinahalaga ng kanyang pagkapanganay. Ibig sabihin, yun siya. Kapanganay, si Jacob, bagamat di siya panganay, pinahalagaan niya yung pagkapanganay kasi yun siya. Jacob is Jacob, Esau is Esau. Ngayon, kung sino ang totoong nobya, na Kristo na totoo, doon makikita kung sino talaga ang totoong nobya. Kasi may sinabi ang propeta rito na quote, na kung saan, sabi niya to, ang hiwaga ng 7 selyo ay hindi makadenominasyong nobya. Paano matatanggap ng isang makadenominasyong nobya ang 7 selyo na iyon ay salungat sa salita? Kaya pag sasalungat sa salita, hindi talaga matanggap nila ang 7 selyo. Ang 7 selyo, bahagi ng marka ng hayop, ang topic dyan, hindi dyan nakapaloob eh. Ang tanong ko naman, okay na tayo din sa vaccine na yan. Ito naman yung tanong ko kanina na required ba sa isang pagpapastor yung Rasul lang niya yun eh. Lumayos mga style na bulok. Talaga, hindi siya makaharap kanina. Hindi siya naniniwala. Sige Brad, anong tanong mo? Yung tanong ko kaninang hapon na kapag magpapastor ka ba, kailangan required bang mayroon kang asawa muna? Well, labas na ba yun sa topic, Brad? Na marka ng hayop? Iba na yan. Mark of the beast topic natin eh. Ayun, tapos na yun. Okay, lalatag ko muna bago tayo mag-ending dyan para clear. Tapos na yun. Ang marka ng hayop, ay tatapusin ko lang. Ang marka ng hayop ay pagtanggi sa salita. Ngayon, hindi nila makita, ang marka ng hayop ay sa dulo ng panahon, may pagsubok na darating na panimula ng kahirapan, sabi ng propeta. At susubukin sila doon kung sila ba may marka ng Diyos at may marka ng hayop. Hindi ko na babasahin kasi papapahaba tayo. Nandito lahat mga ebidensya niyan. Napus ko na naman eh. Basahin nyo na lang. Susubukin yan buong daigdig kung sino talaga may marka ng hayop at sino may marka ng Diyos. Kasi pwede sabihin ng tao, may marka ako ng Diyos, wala akong marka ng hayop. Pero, paano malalaman kung tatanggihan mong salita o hindi? Kailangan subukin ang buong daigdig ng isang instrumento kagaya ng bakulaw, sabi ng propeta, yan quote niya, na inilagay nila sa, babasahin ko lang na inilagay nila sa chip sa kanilang balikat, yan, sabi niya rito. Babasahin ko lang saglit bago tayo matapos. Sabi niya rito, ang isang tunay na isinilang muli na pinabanal ng Diyos ay wala na siyang kaugnayan sa mga bagay sa mundo. Pagkat wala na siyang abdo, hindi siya parito nakikisaw sa chip sa kanyang balikat. Anong chip yun? Tingnan natin kung anong chip yun. Sabi rito ng propeta, sabi ng propeta rito, napagtanto ko na may isang bagay na nakatakdang mangyari. Ano yung mangyayari? Nakatakdang mangyari, nahulaan na yung darating natin. Kapag nakita mo ang isang chip sa kanyang balikat, o ano ba yung nilagay sa balikat? Dinaan sa turok. Yun. No?
At ayun din binanggit ang propeta na ibinigay sa paraan ng pagpapagaling sa Diyos ang title. Sabi niya ito sa 42, ang aking braso ay masakit ngayon mula sa aking tinurok ng doktor. Ang karayom, ayan, literal na yan, karayom, upang subukan akong bakunahan. Ayun na yun. Wala bang bakuna sa quote ng propeta? Ito sabi niya rito, 1962, komunyon. Sabi niya rito, ayan ang problema ngayon sa mga tao, yan ang problema sa iglesia. Napakarami nating pangsanggol na mga itinuturok sa telehol na gawa ng tao hanggang sa tadta rin tayo nito, di ba? First dose, second dose, third dose, mga ganun. Tinadtad sila yung ganun. Ang kailangan natin ay bakuna ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi nila pinahalaga ng pagkapangalan nila. Anong salita? Kasi yung maraming tumanggi sa salita at pinili nila yung bakulaw kasi nag-doubt sila na hindi na sila makatrabaho, hindi nila sila maka-abroad, hindi na sila makasakay. Ihagdudahan nila ang Diyos nang siyang gagawa noon na iligtas sila. Sabi ng Biblia, ang nag-iingat sa kanyang sarili, lalong mawawalan ito. Nag-iingat kasi na sa sarili nila eh. Pinangunahan nila ang Diyos. Ibig sabihin, may tinanggihan sila. Kaya pinadala sa kanila ang paggawa ng kamalian, sabi sa 2 Thessalonians 2:11. Yan yung connect ng ano na yan. Kaya, sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yung pumasok pa rin? Kilala? Sino yung pumasok? Hindi ko kilala. So, yun na yun. At binasa ko lang sa yung ano. Ano yung tanong mo, Brad? Total, nakapila rin naman yan eh. Sa topic kayo ng sunod. Yung yung sinabi ko kanina na kapag ba sa pagiging pastor kailangan dapat meron kang asawa? Oo. Record. Ako, tinatanong mo ba ako? Hindi ko pa nabasa ang church order, no? Pero, pumunta na lang tayo sa tipo at larawan kay Kristo. Si Kristo, tayo ang asawa, o si Kristo, tayo ang asawa ni Kristo sa espiritual. No? At tatawag doon, at ang pastor, kailangan may asawa siya. At, hindi siya pwedeng binata. Pero may sinabi bang propeta about yan? Church order? May church order ng ganyan. Nabasa ko na yan minsan at narinig ko na sa tenga ko yung pag nakinig ako ng audio. Pero hanapin ko, tutulungan kita. Kasi sa topic, sa next na topic, siyempre may resibo na tayo dyan kasi next week na yung topic eh. Siyempre hanapan pa natin ang resibo yan. Pero naniniwala ko, hindi pwedeng magpastor ang tao na pag walang asawa. Bakit kaya? Sa tingin mo? Bakit kaya sa tingin mo? Bakit bawal? Kung sinabi ng church order na ganun, kailangan natin paniwalaan kung sinabi ng propeta. Hindi na tayo tawag doon mag-question pa sa salita ng Panginoon. Unang-una, siyempre, para makafocus, hindi mahulog sa laman, sa tukso, kasi may asawa na siya. Pero, hindi rin rason kasi ang dami mga pastor na nahuhulog sa babae kahit may asawa na eh. Pero ang punto ko rito, kung sinabi ng propeta, paniwala lang natin. Church order, sa church order kasi, kailangan ng pastor ay may asawa. Hindi mo ba matatanong sa akin, ang lalaki ba pwede mag-asawa uli? Kung ang lalaki naman. Ito ba, bibigyan kitang katanungan ha. Kunyari tanong mo sa akin. Ang lalaki ba at saka babae parehong hindi pwede mag-asawa pag naghiwalay sila? Natanong mo na ba yan? Medyo ano sagot mo dyan? Pareho silang hindi pwede? Pareho na silang hiwalay. Halimbawa, nagdesisyon sila maghiwalay. Pareho silang hindi pwede mag-asawa. Tama, hindi sila pwede mag-asawang dalawa kasi buhay pa silang dalawa. Lalaking babae kasi ayun ang sabi ng Biblia, tama? Oo. Ngayon, halimbawa, ilalagay kita na ang babae, tahimik ka muna. Ang babae, huwag ka makikisalihan, usapang lalaki. Ang hirap sa'yo eh. Kikisali ka eh. Tawag doon, saan ba ako? Nablock tuloy ako eh. Pag, halimbawa, ang babae nahulog sa pangangalon niya, tapos,
iniwan ng lalaki kasi nahulog na eh. Siyempre, langanin, pakasamahan pa niya, nahulog na sa ibang lalaking babae. Ang tanong dito, pwede ba mag-asawa uli ang lalaki? O pareho pa rin hindi? Both, lalaki at babae. Hindi pa rin pwede mag-asawa hanggat buhay pa silang dalawa. Yan, medyo alam ko yan eh. Ano sagot mo? Yung babae yung nangalo niya, no? Pero yung lalaki, hindi. Pwede ba Pwedeng, according to Madalan, no? Wow, nagbabasa ha. Nangalo niya. Siyempre, Nagbabasa ha. tulong na Panginoon. Ayos. Sabi ni Madalan, kapag ang babae ang nangalo niya at hindi yung lalaki pwede mag-asawa ng iba kahit buhay pa yung babae. Yun. Ayos. Tama. Ang tanong, anong dadamputin niyang babae? Alam mo na. Oo. Ano? Dapat yung garin pa rin. Kasi, garin pa rin dapat. Hindi pwedeng kumuha siya ng asawa na hindi na virgin. Tama. Nagbabasa. Very good. O ngayon, ang tanong ganito. Pero, tawag doon, good, ako sa'yo, tawag doon kasi marami mga pastor na ang thought nila, both hindi pwede mag-asawa. Kahit pa nahulog ang babae sa pangangalo niya. Kasi nalimutan nila sinabi sa Bible, ngunit, di ba, may nakalagay din, ngunit, di ba, liban na lang. Yung liban, di na napansin, liban na lang sa pagkapangangalo niya. Pag wala yung liban, pag naghiwalay sila, hindi sila pwede mag-asawa uli. Pero may sinabi itong liban. Pag sinabing pagpangangalo niya, ibig sabihin, at saka nakikita natin doon, pag nagbabasa tayo ng Bible, pinapatukuyan sa babae, at saka ang quote ng propeta, pinapatukuyan sa babae. Marami akong ritong katibayan na kung saan, hindi patungkol sa lalaki, kundi sa babae, na hindi siya pwedeng mag-asawa uli. Ngayon, ang tanong ko, ang babae ba pwede mag-asawa pag hiniwalayan ng lalaki o hindi? Pag buhay pang lalaki? Hindi pwede kasi malabas na mangangalo niya din yung lalaking papangasawa niya. Yung tatanggap sa kanya. Oo. Yan, tama. Nagbabasa talaga, Brad. Ayos. Pero ito din yung tanong ko, no? Kapag ba, kunwari ito example ito, kasi siyempre, about sa divorce and marriage dito eh. Meron ako yung example, kung sakaling hindi pa kayo kinakasal sa public pero nag-promise na kayo sa isa, pwede pa bang maghiwalay yun? Taka, pakiulit nga, Brad. Ipaki-shirt, Derek. For example, kung same believer kayo, tapos nasa isang church kayo, ngayon, hindi pa kayo kinakasal sa public pero nag-promise na kayo sa isa't isa sa harapan ng Panginoon, pwede pa bang maghiwalay sila? Pag hindi pa naman nakakasal sa literal. Sila mo nag-promise. Pag hindi pa nagkakasal sa literal. Pag hindi pa nakakasal sa simbahan. Provided wala Tama. nangyari sa kanila. Huwag mo na. Oo. Tama, okay. Kung nagbaw na kayo sa isa't isa, tawag doon ay hindi pa naman kayo nakakasal sa simbahan. Sabi kasi ng Biblia, pag hindi pa kayo nakakasal sa simbahan at nagdamagbaw kayo sa isa't isa, kasal na rin kayo sa harap ng Panginoon eh. Ayun talagang totoo. Ang tingin kay Maria, mag-asawa na nga sila. Di ba, mag-boyfriend at mag-nobya lang si Maria at saka si Jose. Pero pag-asawa ng turing sa kanila ng Diyos eh. Ngayon, kahit ay kayo nagbaw na sa isa't isa, kahit di pa kinakasal sa simbahan, mag-asawa na kayo sa harap ng Panginoon. Tanda na lang yun ng inyong pag-iibigan sa simbahan. Ngayon, kung naghiwalay man kayo before before kayo manumpa ng literal sa simbahan para magkaroon ng batas sa papel, no? At least wala kayong papel pinagkatunayan na kayo mag-asawa sa literal. Pero nagkasala rin kayo sa harap ng Panginoon kasi nanumpa kayo sa inyong dalawa tapos hindi niya pinagpatuloy. Kaya kailangan pag manunumpa tayo, totohanan natin. Pero minsan, per tao lang tayo, nagkakamali tayo ng pagpili. Naranasan ko yan na nagkamali tayo ng pagpili, tapos hindi pala karapat-dapat para sa atin. May naghihiwalay talaga.
Kasi meron tayong binigay ng Panginoon para sa atin talaga. So, natry mo na yung nag-promise ka sa maling babae. Oo, Kahit kabataan na ko. yung believer. Kabataan ko. Yung first love ko. Na sinabi ko, ikaw lang umpisa, ikaw na ang dulo. Sabi rin niya, ikaw na ang umpisa, ikaw rin ang dulo. Pero yung pala, wala nang dulo. Pero same believer. kayo nun. Believer lang sa simbahan. Pero sa heart, personal na karanasan, hindi pa. Alam, kahit lumaki kami mga Kristiyano, pero ang born again kasi, individual yan. Ang tawag doon, may panahon yan. Kahit sama-sama lang kami sa simbahan. Pero sa panahon na yun, sa personal na karanasan, wala pa, hindi pa totoo. Ayun ang naranasan ko sa bata. So, ibig sabihin, brother, kung katrapan ng Diyos pero hindi naman sa public, ibig sabihin, pwede pa kayo maghiwalay? Para sa akin, kung natuto kayo at di nyo natuklasan ang isa't isa na kayo nga, pwede naman ang tao ba, di ba nagkakasala? Tapos nagkamali ako, Lord, patawad. Nagkakamali tayo, tao lang tayo. Hanggat hindi naman kayo tawag doon, nagbow na sa harap sa simbahan, na mayroon ng langis ng salita ng Diyos na pinagtitibay, sabi ng pastor. At simula ngayon, kayo mag-asawa na, mahal mo ba itong lalaki? Ganon. Meron ng sumpaan na nagaganap mismo sa simbahan na o basbas man yan o simbahan, pareho pa lang yun, na meron ng saksi. Mayroon ng sumasaksi sa inyong pagmamahalan. Ayun kasi yung pinakamalaking basbas may sumasaksi na. Pero kung kayo dalawa pa lang, tapos napanto nyo naman na hindi kayo nagkomportable sa bawat isa, may natuklasan ko na hindi talaga kayo, siguro naman napapatawad ng Panginoon yan. At Hindi lang siguro kayo hindi lang kayo siguro tadyang sa isa't isa. Pero pinaghiwalay nila. Tinulot din ni Lord, all things work together nga for good, di ba? So lahat ng bagay nagkakatlaki para hindi niya pagsisihan sa dulo. Para hindi lumala. Pag sa dulo, hindi pala kayo sa isa't isa, maging problema lang, di ba? All things work together for good. Ayun ang tingin ko doon. Kaya nakakawa mga asawa, hindi talaga ng sign sa Panginoon. Yan. Dapat may sign. Paano kayo malalaman kung yung sign talaga na kayong para sa isa? Madamang yan, Brad, sa puso mo. Paano ang tanda na kayo talaga sa isa't isa? Unang-una, manghihi ka ng sign kay Lord. 3, hindi lang isa. Kami meron Pag nangingi ako, nangingi pa ako isa, nangingi pa ako sa 3. Kasi ang Diyos ay isa number 3. Yung una kong mga girlfriend, wala. Basta na in love at maganda. Yun lang tinignan ko, wala akong sign. Basta na gusto ko siya at kursunada ko dahil sa ganda. Tapos na. Pero pag hiningi mo sa paningin ka ng tanda, bibigyan ka talaga ng tanda, ng sign. Pag nangyari iyon, 3 beses, siya yung para sa'yo. Pag hindi nangyari ang sign, at kahit nagmamahalan pa kayo, kasi meron mga ganun sinasalungit ang Diyos Di ba maraming ganyan? Mahal nila ang isa't isa, laman lang yun. Pero walang sign, hindi nangyari ang sign sa kanila. Kaya, pag nagsama sila, nagtuloy na sila mag-asawa, magulo. Ang pagsasama nila, naghihiwalay pa rin. Kinasal nga sila, pero magulo sila sa kalagitnaan ng pag-asawa nila. Kasi walang sign yan ang Yan talaga ang cause ng broken marriage. Kailangan, ang payo ko doon sa tanong mo, kailangan manghihi ka ng sign. Kailangan mangyari yung 3 na yun. Pag walang nangyari, mag-question ka na. Delikado yun pag hindi nangyari yung sign. Kasi magiging problema sa dulo yan. Pag hindi tinugon yung sign, huwag ka magpatuloy. Kung wala kang mahintay, yung parang walang nangyaring sign, paano yun? Ano, Brad? Paano kung humingi ka nga kay Lord? Kung humingi ka ng sign kay Lord pero walang nag-a-appear sa panaginip mo? Posibleng wala. Kung siya bigay ng Panginoon sa iyo, imposibleng wala. Kasi ayun din ang payo ng propeta, may quote ng ganyan, narinig ko yan sa audio sa tenga ko Pag manghihingi tayo, pag nanghihingi tayo ng babae para sa atin, dapat manghihingi ng sign. Ayun ang payo ng propeta. Pag hindi nangyari, kasi binigyan tayo ng patnubay Ayun ang patnubay natin, yung sign. Pag hindi nangyari yung 3 sign na yun, ibig sabihin, human lang yan. Mahal mo siya dahil sa gusto mo siya bilang human. Pero yung tadyang mo, hindi katiyak mo siya nga. At malalaman mo yun, pag nagsama na kayo, magulo.
May tanong pa? Okay, na-in-love na si Mark. In love ka yata. In love ka yata, Brad. Ito, tanong ko lang din, ano? Ito, tanong ko lang din. Yan, tawanan ka ni Mrs. Ay, in-love. Wala ko akong nabasahan. Ilan taon ka na raw, Brad? 26. 26. Oh, mag-asawa ka na, oy. Hinog ka na. Pero ito, tanong ko lang din, ano? Hmm. Paano kung may gusto kong believer ka, so hindi ka niya gusto, maaari mo bang maigan sa prayer yun? Pag may gusto kang believer, Hindi ko unbeliever? Believer? Unbeliever o unbeliever? ano niya sabi ko? Believer? Believer. Same. Gusto mo siya pero hindi ka gusto. Tama ba? Tama ba? Oo. Tama. Isang ano lang dyan. Eto. May dadaan sa Pagka prayer. dyan mo, it will work out. Eto. Pag nangingi ka ng prayer, mangingi ka ng sign. Kasi kahit hindi ka niya gusto, pag yan talaga ang tadyang mo, magugulat ka na lang. Unti-unti yan napapamahal sa'yo. Kasi para talaga sa'yo yun. Kasi meron tayong nilaan ng Diyos para talaga sa atin. So yun ang tingin ko dyan. Kaya pag kahit na tingin mo hindi ka niya gusto, sa'yo lang yun. Pero ano mo na lang yan, makikita mo na sa sign. Pag nangyari ang sign, ako, ayaw mo sa akin, pero nakita ko na sa sign, akin ka pala. Ganun. Oy, in-love na si Mark. Ganun. Yun. Magugulat ka na rin, oh. Tinutuya ka na yung asawa ko. Na-in-love ka rin. Magugulat ka rin, mapamahal din sa'yo yan. Huwag ka lang susuko sa kanya. Basta ang tiyakin mo lang, Brad. Siya ang tadyang mo sa Diyos. Ito kasi ano dyan, hindi dahil sa gusto mo siya. Hindi mo Hindi dahil sa ayaw sa niya sa'yo o gusto mo siya. Tapos gusto mo siya pero ayaw niya sa'yo. Hindi yun ang basihan. Ang basihan yung sign. Pag nangyari ang sign, kahit ayaw pa niya sa'yo, ngiting-ngiti ka na lang kasi alam mo, mapapasayo rin yan. Magugulat ka na lang, mapapasayo yan. Basta ang sign nangyari. 3 sign ha, hindi isa lang ha. That's in love ka, no? In love ka ba? Ano ba? Putol-putol ka. Ayun na yan. Maubos pa yun. Ala, Brad. Ano pa tanong? Ano pa? May tanong pa? Hihingi ka ng sin. Manghi na? Manghi ng anak? Sabi ko, paano kung hihingi ka ng sin sa Panginoon pero hindi ka naman Tinugon. masyadong mag-pray sa Panginoon? Pakikinggan ka ba ng Panginoon sa paghingi mo ng sign? Pag hindi ka ano? Pag hindi ano? Parang hindi ka masyadong mapahilig sa Panginoon, parang ganun. Hindi active sa Panginoon. Parang ganon. Ngayon, kaya maraming mga asawa na nagiging palpak sa pagpili sa pag-asawa dahil yun sa hindi malakas ang pananampalataya nila o kaya hindi nila sinama ang pagpili nila sa pag-asawa ang Panginoon. Itinabi nila ang Diyos sa pagpili sa pag-asawa. Dapat pagpipili tayo ng mga pang-asawa natin, isama natin ang Diyos. Kaya para pag nagsama na kayo, kasama niyo pa rin ang Diyos. Kaya ano yung nangyayari? Pag hindi nila sinama ang Diyos sa pangliligaw nila, pag nagsama sila, wala rin ang Diyos doon, magulo. Hindi na kataka-taka, magulo ang tahanan kasi hindi na sinama ang Diyos. Gets? Kaya maraming mga young people ngayon, pipili lang dahil maganda, crush nila, tapos kahit ayaw ng babae, pipilitin na papanagutin. O napanagot na nila, na in love na dahil lahat ng ginawa na nila, nahulog nila ng loob, pero hindi naman nila sinasama ang Diyos. O ngayon, masaya sila sa umpisa, pero pag nagsama na sila, Palestine tsaka Israel. Gera.
May tanong pa, Brad. Martes ko pa sana topic yun eh. Pinungunahan mo na eh. Tama yan. Oh, para wala nang topic sa susunod. Ayoko na nga mag-ano sa Martes. Last na yung kanina. Pero okay na yun. At least na naman ko na yung... Bakit, Brad? Pwede ka mag-share. Pagkatiwalaan mo naman ako, Brad. Ano ba yung niligawan mo? Believer ba o hindi? Atin-atin lang to. Kuya, turing mo na lang kung kuya. Huwag ka mag-alala. Tawag doon. Magtapat ka sa akin. Believer o believer or ano? Believer parehas po. Believer. Tapos, ilang buwan na kayo? Kayo na ba? Kayo na? O naliligaw ka pa lang? Kami na. Ayun na. Nanghingi ka ba ng sign sa kanya o hindi? Yung sign, wala pa ako kasing nakita ng sign eh. Hindi, mali. Before ka mangliligaw, manghingi ka muna ng sign. Baka mamaya, nauna ang pangliligaw bago sign. Wala ka talaga makikita kasi inuna mo na yung maging ikaw. Ngayon, ganito, hindi pa naman kayo kinakasal, no? Nanghingi ka ng sign before kasal. Pwede kang bumawi. Oh, pero ang problema, nag-promise na kami sa isa't isa sa harapan ng Panginoon. Sa simbahan? Yan yun. Okay, yung dalawa lang. Oo, tama yan. Maigi yan. Nag-promise na kayong dalawa. Diyos pa namin eh. Na nagsimpaan na kayo na hanggang kasalan na yan, tsaka hanggang dulo na ng buhay na walang hanggan. Oo. Ito ang tanong. Kayong dalawa lang, isama nyo ang Diyos. Sa paanong paraan may isasama ang Diyos? Mangi kayo ng sign before kasal. Kasi ang tao, hindi perfecto. Ang tao sinungaling, ang Diyos ay perfecto. Isama ang tao, pasiya nyo sa pasiya ng Diyos, sa pamamagitan ng sign. Kasi pwede kayo mag-vow dahil in love lang kayo sa ito isa eh. Pero paano yan kung hindi naman talaga kayo tadyang? Kasi nagagawa rin yan ng sanlibutan eh. Na mag-vow sila sa bawat isa pero hindi nila sinasama ang Diyos. O ngayon, isama nyo ang Diyos yan. May pagkakataon pa. Himingi tayo ng sign. Nagsumpaan na tayo, mahal mo ko. Tapos, himingi tayo ng sign na tayo hanggang dulo na. Personal na niyan hingiun sa Panginoon. Hingiin niya talaga. Sa Panginoon. Personal. Hindi mo pala sasabihin yun sa girlfriend mo. Ikaw lang pala manghingi ng sign personal. Kahit ikaw lang lalaki, pwede na. Okay na. Ikaw lang. Kasi mayroon kasi mga in love na, ay baka natatakot ako, paano yun? Makinig ka muna. Natatakot kasi ako, baka mamaya hindi tinugon. Paano yun? Pag hindi tinugon ng Diyos ang sign ko, mahal na mahal ko pa naman siya. Ang sakit nun. Diba? Baka ganun ang isipin mo, diba? Paano kung hindi mangyari ng sign? Maghihiwalay kami, ang sakit nun. Marami ngayon, nilalabag na lang ang kalooban ng Panginoon kahit hindi will, permissive will, kasi dahil mahal nila ang isa't isa. Pero, walang sign. Mamili ka. Yung pagmamahalan nyo at hanggang kinasal na kayo, nag-asawa na kayo, may kasamang sign, kasama ng Diyos, o nagmahalan kayo ng totoo, totoo naman talaga, pero hindi kasama ang sign, o hindi nyo kasama ang Diyos, maniwala, mamili ka dun sa dalawa. Kasi ang sign talaga, tanda na sinasama mo ang Diyos sa inyong pagsasama. Madali lang naman manghingi. Sa inyong dalawa, kahit isang sign na lang, pwede na. Huwag ka na matakot. Hindi, nagbaw na naman sila. Tatlo kaya. Tatlo pa rin, ano? Sabi ng propeta. Ganun talaga, Brad. Kung gusto nyo isama ang Diyos. Alam ko na, natakot ka, pero huwag ka matakot. Kung yung pagmamahal mo sa Kanya ay mula sa Diyos. Kasi mayroong makataong pagmamahal eh. Mayroong maka-Diyos na pagmamahal eh. Diyan makikita kung pagmamahal ba yan maka-Diyos o pagmamahal makatao lang. Kasi nagagawa rin yan ng sanlibutan eh. Umibig sa kapwa tao. Sa pamamagitan lang ng kanilang emosyon. Ganon. Kaya isama nyo lang ang Diyos. Ayun ang the best. Pero totoong sign dapat, no? Kung tutuusin, isama talaga ang sign. Huwag ka matakot, Brad. Ako, believe. Sa ano ko lang, discern ko lang sa inyo. Ako, pinapadama ng Diyos sa akin. Huwag ka matakot. Tingin ko, ako lang to direct ko sasabihin sa'yo. Mula na to sa akin. At pinaparamdam ni Lord sa akin. Tingin ko, isa kayo sa isa't kayo. Para kayo sa isa't isa. Huwag ka lang matakot. Mangingi ka lang ng sign mula sa Kanya.
para kayo sa isa't isa. Hantay mo pagtibayin niya ng sa pamamagitan ng sign pa. Ilang beses? Dapat Tatlo. tatlo. Halimbawa, ganito itong sign, bibigyan kita ng sign. Paano bang sign? Para malalaman ang sign? Bibigay lang ako ng sign, hindi ko bibigay lahat ng sign namin Magbibigay lang ako ng isang sign na nangyari sa aming mag-asawa noon. Halimbawa, nasa trabaho ako noon, music instructor ako. Tapos hindi ko pwedeng iwan ng mga estudyante ko kasi tali ako sa trabaho ko. Tapos, ang sign ni Mrs., pag hindi ka dumating dito sa panahon ng petsa ng May 9 ba yun? 23. May 23, ibig sabihin, hindi tayo para sa isa't isa. Sign niya yon. Pero wala siyang alam. Wala akong alam kasi doon. yan, Secret Brad. niya yun. Pero ako rin pala, ang sign ko, pareho sa sign niya. Ang sign ko, pag ako natuloy, at dumating ako sa petsa na yun, hindi ko alam yung kanyang sign Yung dumating ako doon, na pag nagtagbo kami sa buwan na yun, natuloy kami. Ibig sabihin, ayun ang sign ko, na tawag doon, para kami sa isa. Isa lang yun. Yung dalawa hindi ko nasasabihin. Personal lang namin. Ikaw magkwento ng iba. Ano yan, Brad? Yung sign mo, ihingi mo yan sa Panginoon through prayer. Tapos, manghingi ka ng sign doon sa Panginoon. Ibanggit mo yun sa Kanya. Ito yung sign ko, Lord. Pag nangyari ito, kami talaga. Kalooban mo na kami talaga. Pero yung sign mo, hindi mo sasabihin yan sa babae. Sa iyo yan at sa Diyos. Tapos yung babae naman, manghingi din siya ng sign through prayer sa Panginoon. Pag nangyari yung tatlong sign, ibig sabihin, kayo talaga ang tadyang. Kasi sabi ng Propeta Brad, required yan pag mag-asawa kayo para walang palpak na pag-aasawa. Inutos talaga yan ng Diyos na manghingi ka ng sign. Kaya nga merong mga broken marriages, Brad, kasi hindi talaga nila yan tadyang. Sabi ng Diyos, pag hindi tadyang, ang ending talaga nila maghihiwalay. Pwede kasi sila maging masaya ngayon dahil sa boyfriend pa lang sila, girlfriend. Ngayon, tapos nila sinama ang Panginoon sa pagpilit nila sa mga sign kagaya ng pinag-usapan natin. Pero yung bunga na yon, doon na lalabas pag magsama na sila, mag-asawa, magulo. Pero ngayon, masasabi, masaya naman kami. Hindi kami nag-aaway, happy kami. Sa ngayon. Tapos hindi niya sinama ang Diyos. Pero pag nag-asawa na kayo, doon niya makikita ang resulta. Sa sign kasi, ang hinahanap mo dyan, yung tadyang mo. In love ka. In love ka, Brad? Paano kung pero ganun kapag kunwari may kasintang na ako pero hindi pa lang kami tadyang maaari pa kami mag-iwalay. Oo. Oo, iningatan kayo ng Panginoon na hindi kayo magkatuluyan ng lubusan kasi nakita nyo na hindi kayo Makinig ka talaga sa sign. Dapat kasi ang sign kasi before mo ligawan, manghingi ka na ng sign, hindi yung kayo na saka kayo manghingi ng sign. Pero nandiyan na yan, bago kayo ikasal sa physical, nanghingi kayo ng sign bago kayo ikasal. Pero ngayon, Brad, pwede siya huli naman, nagbow na sila. Pero ngayon, pwede kayong manghingi ng sign before kayo ikasal para ngayon, walang sign. Tapos, dahil in love kayo sa isa't isa, siyempre, masakit man yung maghiwalay kayo kasi nagmamahalan naman kayo, pero walang sign. Mamili kayo, walang sign, pero nagmamahalan kayo na akala nyo lang yan, sa ngayon lang yan. Pero magbubunga yan ng resulta pag nagsama na kayo. Kasi maraming nagpe-permissive will dahil masaya silang kasama, mahal nila, o kaya maganda yung babae, gwapo yung lalaki. Pipilit pero nila magkatuluyan sila, pero labas ang Panginoon. Labas sa pasaya ng Diyos. Kaya gano'n nangyayari. Maraming broken. Kasi ang itinuro din ng propetahan, 2 buwan or 3 buwan lang ang courtship. Gets mo, Brad? Tapos, Huwag ka maglala, Brad. Huwag ka matakot manghingi ng sign. Alam ko naman na pag pumili ka, spiritual ka naman, napapansin ko sa'yo. Spiritual ka na tao. Pag ang tao, spiritual na tao at may pagkatakot sa Diyos, iingatan din siya ng Diyos.
Paprotektahan siya ng Diyos. Kung may pagkatakot ka na, kasi yung iba walang pagkatakot sa Diyos, kaya hindi sila inangatan ng Diyos, kasi hindi sila lumalapit sa Diyos. Pero kung lumalapit ka sa Diyos, may pagkatakot ka. Naniniwala ako kahit di ka pa nanghihingi ng sign, yung binigay sa'yo, galing din sa Diyos. Pero pagtibayin mo lang sa pamamagitan ng sign para malaman Mas mo ang sagot. maigi, magsimula na siya ngayong gabi. Simulan mo na habang maaga pa, mangingi ka ng sign. Huwag ka matakot, bibigyan ka rin ng tamang sign. Baka, Isa. baka mamaya isipin, paano kung hindi mangyari, mahal na mahal ko pa naman. Yun lang. Pero huwag ka matakot. Tatlong beses. Tatlong Tatlong beses mo, isang beses ka. Tatlo talaga, brad. Nasabi ng propeta sa Webes, ay sa Martes, next week, ilalabas kong ebidensya na yan kasi hanapin ko yan sa tawag doon, sa ano ng propeta, na kailangan tatlo talaga ang sign. Ako rin, napalpak din ako sa pagpili, brad. Pinagdaanan ko yan. Ito, binigyan na ng Diyos sa akin. Napalpak ako sa pagpili ko. May mga una rin naman ako, brad, na mamaling pagpili. Permissive will yun. Tatlong beses. Talaga. Ha? Tatlong beses, isang beses. Yung sa akin, isang beses lang ba o tatlong beses? Tatlong beses talagang pagpapatibay ng sign, brad. Kung gusto mong sakdal na mula sa Panginoon. Three signs talagang dapat mong hingin. Kung maaari kung masusunod mo talaga ang Diyos. Ito lang talaga ang pinaka-advice. Isama nyo ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Kung maaari kung masusunod. Kasi marami mga nagliligawan, hindi nila sinasama ang Diyos sa kanilang pagmamahalan. Sinusolo lang nila yung pag-ibig nila sa iyo't isa na labas ang Diyos. Kaya maraming palpak na pagsasama. Hindi ba ganito? May sasabihin ng kawalan. Kapag sim kayong believer at pinahintulot ng Panginoon na magsampang kayo sa isa't isa, ibig sabihin ba katadyang mo yun na magsampang kayo sa isa't isa? Hindi pa. Kasi nagagawa rin niya ng sanlibutan. Nagsusumpaan sila sa isa't isa. Nagagawa rin niya ng mga unbeliever. Nagsusumpaan sila sa isa't isa. Hindi pa yung katibayan. Ngayon, kung nanumpa kayo sa isa, hayaan nyo manumpa rin ang Diyos sa inyo. Tatlo kayo. Siya magiging saksi. Paano manumpa ang Diyos? Sa pamamagitan ng sign. Siya ang sasagot na, binigay ko yan para sa'yo. O babae, binigay ko yan sa'yo. O lalaki, binigay ko yan sa'yo. Pati ang Diyos nanumpa sa inyo na, sa aking galing yan. Kung kayo lang nagkagustuhan, ibig sabihin, mula lang sa inyong makalaman ang pagmamahalan nyo, hindi galing sa Diyos. Kaya kung gusto nyo perfectong pagsasama talaga, kung isasama ang Diyos, choice nyo, free will yan Kung will nyo talagang isama ang Diyos nyo, may sign talaga dapat. In love, bro, invite mo ako, Invite mo ako, Kung kayo lang may natutunan ako sa naman, brother, sa sharing. wala lang sa inyong makalaman. Dami man natutunan. Salamat naman, may natutunan ko. Yung isa kanina, tumatakas Imbis na tinatanggayan yung salita Kailan naman ako na kasi halata ko kasi ang taong hipokrito tsaka yung taong lalabanan niya talagang salita. May discern ba? Talagang plano niya talagang tanggihan. Inamin naman niya. Hindi ako naniniwala sa bakura, marka ng hayop. O yan. Kaya alam ko na, spirit na tatanggihan. Kaya ganun na lang ang ko sa kanya, sawata. Sawata tawag doon. Hindi ako galit. Mahal ko siya. Pero sawata tawag doon. Kasi galit naman talaga ang Panginoon sa pagtanggi sa salita Yun ang ibig sabihin. Pero ikaw may magandang spirit ka talaga. Kaya hindi ka naman dapat sermonan kasi tawag doon handa kang matuto. Kung ugali mo, handa kang matuto ba? Open-minded ka ba? Kaya salamat, brother, sa sharing natin kasi may natutunan ako talaga. Ganun ba? Kaya yung nagdas mo kanina. Huwag mong kakalimutan Gagawin ko nga yun para kahit musician lang, brad, sa kasal mo kahit tumugtog ako ako kakanta Hindi ka na makatravel. May tanong ka ba? Tanong pa. Kain ka na. Ang ganda ng mo kanina, Brad. Nagustuhan ko yung nagbabasa ka talaga. Tama yan. Hindi vote. Ang dami kasi mga pastor vote dati.
Pag naghiwalay sila, kailangan mag-asawa sila. Ay, hindi sila pwede mag-asawa uli pareho. Kahit pa nahulog ang sabi pa ng ibang pastor, pag nahulog ang babae sa pangangalun niya, kagaya, pinapasok nila yung kagaya kay Adan, damayan daw. Damayan daw ang babae. Kung mahal mo talaga, kagaya ni Eva, ni Adan, mahal niya si Eva. Damayan mo. Huwag mong iiwan. Sabi ng propeta, pag nakisama ka pa rin sa kanya, pareho na kayong mormi ang higaan. Pero, hindi naman kayo magkaaway, magkaibigan pa rin kayo, pero hindi ka na pwedeng magsama pa kayong dalawa. Kasi, pareho kayong, imbes na, pareho kayong mawulog sa pangangalun niya, ang dalawa. Kasi naggalaw na siya ng ibang lalaki. Kaya, ganun ang nangyayari. Ang baluktot. Kaya, ito ang muli kong sasabihin. Meron na kinasal si pastor, hindi ko nababanggit ang pangalan. Church lang niya, Eva Church. May kinasal siyang babaeng hindi na berhen. Tapos nilagyan pa ng takip ang ulo. Ano yan? Belo? White gown. Nakatakip ang ulo. Tapos may nakaputi. Sabi ng propeta, pag ang babae nagalaw na, hindi na berhen, dapat hindi siya pwede magputi. Hindi siya pwede mag-gown at hindi rin siya pwede magtakip. Kasi ang takip... Pwede siya mag-gown, pero hindi pwede white. tsaka hindi siya pwede magtakip. Hindi color white. Tsaka hindi siya pwede magtakip. Kasi ang takip ay simbolo ng pagka-virginity eh. So, hindi siya pwedeng ikasal ng ganun. Kaya, yung mga pastor, ang daming hindi nakakaintindi sa marriage and divorce. Ewan ko kung mga sikat pa naman. Kinakasal nila ang ganun paraan kahit hindi na pwede. Tapos yung pwede mag-asawa na hiwalay dahil nangalun niya ang unang asawa, tapos berhen naman na nakita, pinagwendang-wendang na nila, sa kanila hindi pwede. Sabi ng propeta, pwede basta berhen. Ang tanong, pwede mag-preach basta berhen ang pinili, kahit hiwalay na sa asawa? Pwede, kasi berhen naman ang kanyang pinili. Malinis pa rin. Kamusta naman yung ibang pastor dyan? Hindi na nila iniwan yung asawa nila, sila ang nangalun niya, tapos pastor pa rin hanggang ngayon. Kaya hanggang dyan na lang, Brad. Salamat sa sharing. Okay, bye. Bye-bye. Sige, God bless.